Haharap ang Iran sa pinakamatinding financial offensive na ipatutupad ng Estados Unidos laban sa kanilang kalaban. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, layo ng bagong kampanya na putulin ang bawat economic lifeline ng Iranian government. Tinawag ni Bessent ang hakbang na economic D-Day at nagbabala na maaaring ma-isolate rin ng mga bansang patuloy na makikipag-ugnayan o magbibigay ng financial support sa Tehran. Inaasahang kabilang sa pupuntiryahin ng bagong sanctions ang mga kumpanya, financial institutions at trading partners na tumutulong sa Iran na makapagbenta ng langis at makaiwas sa nauna ng US sanctions. Partikular na nakatutok ang Washington sa China na itinuturing na pinakamalaking trading partner ng Iran at pangunahing bumibili ng Iranian oil. Sa kabila ng bagong banta, tinawag naman ng Iran ang US economic campaign bilang isang pag-amin ng pagkatalo. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, hindi umano magtugma ang pahayag ng Amerika na nasira na nito ang military at nuclear capabilities ng Iran kung kailangan pa nitong ilunsad ang tinawag na pinakamalaking financial invasion sa kasaysayan. Para sa Tehran, kung talagang nagtagumpay na ang military campaign ng United States, hindi na sana kailangang pakilusin pa ang halos lahat ng economic tools ng Washington laban sa Iran. Kasabay nito, nagbabala rin ng Iran sa mga bansang makikiisa sa US sanctions na maaaring humarap ang mga ito sa sarili nitong mga parusa. Samantala, patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng Iran habang umabot sa record low ang halaga ng Iranian currency laban sa US dollar at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinalala pa ito ng US naval blockade sa Iranian ports at ng malalaking pagbagsak ng oil exports ng Tehran mula na magsimula ang digmaan. Gayunman, hindi pa rin bumibitaw ang Iran sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang bagong Persian Gulf Strait Authority ng Iran sa 45 tankers na nilabag umano ang mga panuntunan nito sa pagdaan sa waterway at maaaring pagmultahin, i-detain o kumpiskahin ang kargamento ng mga ito. Samantala sa Iran, nagkakaroon na ng mga diskusyon kung ipagpapatuloy ang paninindigan laban sa Amerika o babalik na sa negosasyon. Nauna nang sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi maaari magpatuloy habang buhay ang digmaan at kailangang humanap ng paraan para tapusin ito habang nasa posisyon pa umano ng lakas ang Tehran. Ganito rin ang tono ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na nagsabing kahit gaano kalakas ang military capability ng Iran, hindi ito sapat kung patuloy namang nahihirapan ang mga mamamayan at humihina ang ekonomiya. Gayunman, hindi ito naniniwala sa mga banta ng Amerika at iginiit na wala ito sa posisyon para magpatupad ng economic pressure sa Iran dahil maging ang Amerika ay nakakaranas ng problema sa ekonomiya nito. Dagdag pa ni Ghalibaf, ipinaabot na rin umano ng mga trading partner ng Iran na hindi nila seryosong isasaalang-alang ang mga pahayag at banta ng Washington. Sa ngayon, patuloy ang diplomatic efforts ng Pakistan, Oman, Qatar at Egypt upang muling maibalik sa negotiating table ang Washington at Tehran. Ngunit habang wala pang bagong kasunduan, nananatiling nakaamba ang mas matinding economic war sa Iran at ang posibleng pagganti nito sa mga bansang makikiisa sa pressure campaign ng United States. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.